Sabi ng aking director, good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Hello mga ka-airsoft, good afternoon. Napakaganda ng ating hapon ngayon. Kahit mainit, napakaganda ng ating Lunes. Kahit nakakapaso, no? Nakakapaso ang kondisyon ng ating araw na naman sa labas. Pang ilang ano na to? Dito kasi sa Bulacan mga ka-airsoft, no? Pag malamig, malamig. Pag mainit, sobrang init. Grabe rito, no? Maaring sa ibang lugar, tulad ng Tagaytay, tulad ng Baguio, hindi ganong ramdam, no? Yung ganitong, alam mo na, yung ganitong bigay ng init. Pero, masakit talaga. Promise, no? Hindi ko ipagkakaila. Ibang init dito sa, kaya sa totoo lang nitong mga nakaraan, kung mapapansin ninyo, medyo tinatamad ako. Sa totoo lang tinatamad akong magbiyahe, no? Especially, tatapatin ko na kayo. No offense po sa lahat, no? Tinatamad akong magbiyahe sa lugar ng norte. Kasi grabe ang init talaga. Grabe yung sasagapin namin na init, no? Unang-una naawa ako sa sasakyan kasi yung dating trabaho niya, no, na with the minimum temperature ay halos doble ngayon yun, no? Grabe yung effort ng sasakyan, grabe yung lakas ng init na dinadama niya, okay? Kaya, yun. Pero kung no choice naman syempre, kahit naman mainit, kung talagang request ng ating ka-airsoft, wala naman tayong magagawa, di ba? Kaya lang, isinusulit lang natin yung bawat bawat journey natin na pinupuntahan, kailangan naman hindi tayo talo sa fuel at saka hindi tayo talo sa toll fee, di ba? Mga ka-airsoft, ngayon magre-review and unbox tayo, pero before anything else, I would like to say congrats. Congratulations sa ating mga graduate of our Season 8 layaway installment plan. Inano natin to, nilaunch natin to nung January, no? Hindi. Para February na. February natin ni-launch to yung Season 8 layaway installment plan. Ngayon, itong Season 8 layaway installment plan natin, mga ka-airsoft, is ano na tayo pala? Na parang nasa kalagitnaan na tayo ng ikalawang buwan. Tama? O, yun. Kasi normally ang layaway installment plan, tinatagal lang, di ba, 3 months. Okay? So, nasa ano na tayo pala, parang going to 3 months na. Marami nang nakagraduate. Actually, ilan na lang yung hawak-hawak namin. Siguro kung di ako nagkakamali, parang below 20 na lang, no? Ngayon, natutuwa ako kasi ito, graduate na naman, okay? Shout out, good day and good afternoon kay Sir Diego Resurrection, okay? Kaapelyido. Okay, Diego Resurrection of Dolores, Taytay. Okay? Dolores, Taytay. Ang unit niya is, unang-unang unit nito, kwento ko muna sa inyo. Yung unit ni Sir Diego is the Glock. Yung Glock na 4-stop of the line na tan. Okay? Tapos, all of a sudden, bigla siyang nagpalit sa 2011, which is good, no? Good 'yon kasi Glock is Glock, 'di ba? Alam niyo naman, syempre, kung palakasan rin lang, talagang iiwanan ng Glock ang 2011. And when it comes to FPS, tapos sa recoil, doon sa kick, di ba? Iiwanan niya ng milya-milya ang 2011. Oh, by the way, mga ka-airsoft, look, dyan mo na nga lang ako ng reading glass, yung isa ko, yung clear. Medyo, kaya ako naka-shades itong mga nakaraan. Due to heat, meron akong maliit na parang kuliti. Okay, word of the day, kuliti. Anong maisasuggest nyo na bakit ba nagkakakuliti yung tao? Ayan, tanong mo na. Sabi nila ng boboso raw. Sino ba naman ang bobosohan ko? Grabe, no? Hindi tayo ng boso, no? Kung bakit tayo nagkakuliti.
Paano ba sabihin to? Dahil sa epekto to ng init. Hindi naman kaila sa inyo mga ka-airsoft ang kapal-kapal ng katawan ko, ang laki-laki ko, di ba? Kumbaga yung heat, syempre na nasa katawan natin, masyadong mainit ang katawan natin 'yon. Sabi sa akin baka yun nga dahil sa gawa ng init na rin, no. Kaya ayun, meron tayong kuliti, no. Ayan, nagpalit ako para nagkakakitaan tayo ng mata sa mata. Okay? Diba? Then another graduate, Sir Marlon Dimagiba. Okay, Marlon Dimagiba of Mabolo, Malolos, Bulacan. Okay, bali ito si Sir Marlon is ipangre-regalo to. Si Sir Marlon nasa Calgary, Canada. Yun yung kausap mo. Tagasan sila mama sa Calgary? Address nila? Hindi ko kabisado. Okay. Sir Marlon, bali lahat rin kasi ng family ko is nasa Canada, Calgary, no? Okay. Anyway, tapos, unit natin kay Airsoft, pangatlo ito, hindi to graduate na layaway, okay? Si Sir Danilo Santos of Gimba, Nueva Ecija. Si Sir Danilo Santos ay isang senior citizen natin na kay Airsoft na gustong may mapaglibangan. Ang gusto ko, sabi niya, yung matikas. Matikas. Ang gusto ko yung agaw pansin. Matikas na agaw pansin. Ninonote natin yan. Ano pa? Gusto ko yung handy, madali. Hindi ako mahihirapan dahil ako ay 89 years old. Yun. Edi, ninote natin, matikas, agaw pansin, handy, madaling i-maneuver. Ano pa ba? Siyempre, bibigyan natin siya ng unit na hindi siya mahihirapan. Yung mamimit yung request niya. Okay? Ang nakuha natin, yung stoner natin na Kimod Micro CQB rifle. Bakit ito? Ba't yan ang napili mo, Big Man? Ni-request ng ating Airsoft, matikas, agaw pansin, tsaka hindi siya mahihirapan. Diba? Yun. Hindi niya raw kailangan ng sobrang lakas. It is because medyo maliit lang yung space na paglalaroan niya, which is yung garahe niya. He just wants something na pinuputok once in a while, stress reliever dahil 89 years old nga, naiinip, gusto firing, di ba? Gusto niya subukan. So, ang binigay natin is yung natin, no, yung stoner rifle na Micro CQB. Matikas, di ba? Agaw pansin dahil head turner talaga siya kasi very rare. Not the ordinary rifle na nakikita nyo, di ba, na simpleng M4 or M4, basta M4 A1 system, okay? Matikas, agaw pansin, at saka handy. Napakadaling i-maneuver. Mapapansin nyo, madaling kasi maliit siya, di ba? Actually, ito, ang sarap nito yung mga pandukot, sa totoo lang, no? Yung mga lumalaro dyan, mga pandukot, CQB, sa size niya, di ba? Sarap, di ba? Dudukutin mo yung yung kalaban mo. Ano ba, may pinto, dudukutin mo, di ba? Yan. Ayan, sarap dito unit na to, no? Ngayon, itong unit na to kasi, isa lang ang request natin kasi wala naman tayong hard polymer na available na ganitong unit. So, ang request natin kay sir, ingatan lang niya kasi syempre, mawawala yung tikas, mawawala yung ganda pag nagkakagasgas, di ba? Kasi this is a full metal M4A1 system. So, maganda siya kung sa maganda, pero yun nga, mawawala yung ganda niya pag nagkakagasgas. Kaya, Sir Danilo Santos, our senior citizen, biruin nyo 89 years old. Sana pag edad natin ng 89 years old, no, malakas pa rin tayo, no. Kasi iba na talaga mga ka-airsoft, no, iba na yung lifestyle natin ngayon. Kumpara mo dun sa lifestyle nila noon, di ba? Sa atin, sa totoo lang, less tayo less burn ng, di ba? You know, sila talagang mga batak na batak yung katawan nito way back, yung siguro nung kalakasan nito ni sir
talagang, 'di ba, batak na batak yung katawan. Hindi batak na batak in drugs, ha. Alam ko, baka yung iba dyan, iba nasa utak, no? Batak na batak sa trabaho. When it's say batak na batak sa trabaho, yung katawan mo is naka-design for a torture, 'di ba? Naka-design siya dun sa matinding kumbaga batak, every day is nai-stretch yung katawan mo, everyday is nagagamit yung katawan mo, everyday, kasi, ano ba to? Gimba Nueva Ecija, the Rice Capital, no? Ay, hindi, Rice Capital ba? Nueva Ecija? Hindi, Isabela. Rice, yatang, ang Isabela pala? Rice Granary, Parang isa rin yun. Oo, basta yan. Nueva Ecija, no? Baka may experience pa to si Bossing sa farming, 'di ba, ng bigas, ng palay, no? 'Yun. Pag mga ako definitely talaga hindi may kakahila, no? Pag mga lugar ng norte, batak na batak ang trabaho diyan. Sila yung tipong tao na na ang tibay ng katawan, ang tibay ng katawan laban sa sakit, 'di ba? Halos ayaw kapitan ng sakit kasi yung katawan nila is, talagang malalakas. Compare mo sa katawan ng mga taga Maynila, maubuhan mo lang mamaya may ubo na, 'di ba? Na meron lang kasamang isang mesipon dun sa isang kwarto or isang aircon na opisina, meron ng 'di ba? Meron ng sipon din siya. O, 'di ba? Yun. Kaya iba talaga yung mga ka-airsoft natin diyan sa lugar ng probinsya, no? Okay, Sir Danilo Santos, Danilo Gamboa tuloy. Ito na po yung unit mo, okay? Ito na po yung unit mo. Ito yung M4A1 carbine na Kimod Micro CQB Stoner rifle. Okay? Ito po yung unit mo, so mag-enjoy ka. Dahil mo test fire natin in just a while, okay? Ngayon, Makoy, salamat boss, sabi, no? I love you, Boss Bigman, okay? Sir Makoy, taga Calgary rin yung yung mga parents ko, no? Yung mother and father ko, nandyan na. Yung sister ko, nandyan na rin, dyan na rin nag-work. Pati yung asawa niya. Yung brother ko is dyan din nag-work, no? Calgary rin. Ako actually kinukuha ko no? Kinukuha ko papuntang Canada. Kaya lang ang problema, walang may iwan dito na sa pamilya namin sa Pilipinas. Yung mga, syempre may mga property rin kaming na-invest dito, walang mga ngalaga. Meron din akong, katulad ako, medyo malaki na yung investment ko dito sa ating bansa, no? Hindi naman lingid sa Kalawan, meron tayong mga property, mga lot, mga house and lot, mga naipundar, no? Lahat yan, parang maaano yan, kumbaga, masasayang kung sakaling iiwan natin. Regarding sa bonsai, 'di ba? Sa bonsai, hindi na rin biro-biro yung na-invest ko diyan kasi ang dami nating bonsai, ang gaganda, 'di ba? Alam niyo naman mga ka-airsoft, hindi biro ang presyo ng bonsai, 'di ba? O yun, ang dami kong big bike, ang dami ko ring mga sasakyan. Kumbaga, lahat yan kung sakaling aalis ako ng Pilipinas, mawawala. At isa pa sa hindi ko kayang mawala ay ang mga ka-airsoft ko. Siyempre, magsasara ang big man. Diba? Alangan naman daling ko ang big man sa Canada Pagdating sa Canada, hindi na tayo big. Kasi maraming big man doon. Maraming malalaking tao doon, no? Maraming malalaking kano, di ba? Manliliit tayo pagdating doon. Kaya dito na lang muna tayo, okay? Tapos, okay, I love you, Boss Bigman, sabi ni Makoy. Pa-shoutout po, Idol Bigman from Pampanga, Virgilio Fajardo. Okay, shoutout po, Sir Virgilio Fajardo. Dan-share ka Airsoft, sabi ni Kevin Adriano Calma. Maraming salamat sa iyo, no? Sir Kevin Adriano Calma. Okay? Okay mga ka-airsoft, ito na, graduate of layaway is si Sir Marlon Dimagiba. Siya yan, si Sir Marlon. Ito yun, no? Si Sir Marlon. Bali,
Actually, medyo mahal itong hawak kong unit sa napag-usapan natin, no? Pero dahil birthday birthday gift kasi to. So okay na. Dagdag ko na lang yung yung iba dun sa bilang pa-birthday dun sa tatay ni Sir Marlon, no? Anong pangalan? Sana meron tayong pangalan para batiin natin. Javier. Ayun, siya advance happy birthday sa iyo, Sir Javier Dimagiba. Okay? Si Sir Javier Dimagiba is tatay ng ating ka-airsoft na si Sir Marlon Dimagiba. Si Sir Javier ay siguro I will assume na medyo old na rin to, no? Kumbaga nasa senior citizen stage na rin kasi ipangreregalo. Ang bungad kasi niya, I think ipangreregalo bilang libangan. Parang pang-alis inip, stress reliever nung tatay niya, no? So, ayun, shoutout po, Sir Javier Dimagiba. 75 daw. Okay, yun, 75, biruin. Bagay sa kanya yun. Oh. Tama ka, Ma'am Sally, no? Actually, yung mga ganyang edad, hindi, no offense, no? Hindi naman sa baka kasi, yung iba, pinapangunahan ko na. Ulit, okay. The views and opinion of the host is me, do not reflect the views and opinion of the company. Ang company is yung big man, okay? Furthermore, the views and opinion of the host do not reflect the views and opinion of the company and the subscriber tulad ninyo. In short, mga ka-airsoft, magkakaiba-iba tayo ng opinion. Okay? Yung opinion ko, everyone is entitled dun sa kanyang opinion. Irespeto natin yung opinion ng bawat isa. Okay? Yun. On my opinion and my experience, yung mga ganyang edad, nasa 70, 60, 65, mga 60 kasi medyo inabot na rin nila. Pero okay na. Yung mga nasa age ng 60 and above, 60, 70, 80, 90. Oh, by the way, let me cut you. Ang pinakamatanda nating customer is 99 years old. Okay? I'm looking for a 100 years old na magiging customer. Ibibigay ko lang ng 50% off yung bawat unit or kung yung unit na magugustuhan niya. Okay? Shout out para ma-break lang namin yung record na 99 yung pinakamatanda naming customer is I'm looking for a 100 and above. Mas maganda kung meron tayong maging customer na 101, 102, 105 o kung meron tayong customer na 200. 105 years old. 100%. 105 years old, no? Ibibigay ko na lang ng free yung airsoft. Okay? 105 years old and above. Okay. Kung ano yung mapili niya. Okay? Then 100 years old, bibigay ko ng free ang airsoft. Okay? Yan. Free yan. Mag-PM kayo, no? Sa mga mag-PM kayo. Okay, si Sir Javier Dimagiba, I think ganito mga ka-airsoft yung mga inabutan nilang unit. The 1911, mostly Beretta. Ayan talaga, no? Talaga namang napakamatatanda na niyang unit na yan. Beretta, 1911, no? Yan talaga yung mga unit na inabutan nila. Kaya dyan yung familiar sila na itsura. Diba? Kasi, ganito yan. Yung isang sige, yung isang 75 years old, 80 years old, medyo hindi niya ma-appreciate pag yung unit binigyan mo ng modern type eh. Diba? Binigyan mo ng may mga rapid fire na Glock. Hindi nila ma-appreciate yan. Sa totoo lang. Bakit? Hindi ko naman inaabot yan, big man. Diba? Hindi niya naman kasi inaabot yun eh. Hindi yun yung design na unit para sa kanya. Yung, ang gusto kasi niya, syempre, yung ka-level din niya, diba? Vice versa. Kung yung millennial, mga Gen Z, di ba? Bibigyan mo ng unit na pang matanda naman, yung mga 1911, yung mga classic talaga.
hindi niya ma-appreciate yun. Diba? Siyempre, kung mga Gen Z, yung mga unit ngayon, diba? Mga John Wick, yan. Yun ma-appreciate niya yun kasi naabuta, yun yung nasa ano niya, yun yung nasa henerasyon niya, di ba? Kaya itong unit na to, the 1911 Kimber, bukod sa magugustuhan niya to, ay mag-e-enjoy na rin siya. Bakit? Kasi nga, this Kimber is, hindi nawala yung pagiging classic niya, at the same time, hindi nawala yung pagiging classic niya, at the same time, itong unit na to is, nag-step up to the next level. Okay? Ano yung step up to the next level na masasabi mo? Big man. Okay. Number one, na maipagmamalaki nitong unit na to is the magazine. Okay? His magazine has a maximum capacity of 32 rounds. Imagine that, 32 rounds pala ang laman ng magazine nito. Diba? Yung ordinary na 1911 na without a twist na sinasabi natin, yung mga classic talaga is just 15 rounds. Okay? Pero ito, 32 rounds. O, biruin mo. Doble, diba? Lagpas pa sa doble. Diba? 32 rounds versus 15 rounds. Diba? Yan, isa sa may pagmamalaki nan. At saka syempre yung forma. Look at the forma, extended, di ba? Yung mga eskwala kung tawagin no? Eskwala baril yun. Okay. Yung mga eskwala nila dati, pantay lang, hindi naman extended, di ba? Okay, number 2 na pinagmamalaki nitong unit na to, naka-optic front and optic rear na siya. Okay? Hindi tulad ng mga iba is conventional iron sight lang. Fixed iron sight. Fixed sight, fixed front, fixed rear. Diba? Ito is naka-optic na. Optic, ayan. Optic sa front and optic sa rear. Optic sa unahan, optic sa likuran. Okay? Isa pa sa number 2 na yon. Isa pa sa pinagmamalaki nitong unit na to, okay, is meron siyang tactical rail dito sa baba. Para ano yan, big man? Halimbawa lang, ikaw gusto mong lagyan ng laser yung unit mo. Pwede. Gusto mong lagyan ng flashlight. Pwede. Gusto mong lagyan ng scope mount para sa RMR sight. Pwede. Kumbaga, design at your own. Diba? Pwede mo siyang bihisan, pwede mo siyang pagawapuin. Walang iniwan. Meron kang sasakyan or meron kang motor. Pwede mong kargahan, di ba? Pwede mong palitan ng mga Thai concept. Pwede mong palitan ng Malaysian concept. Di ba? Pwede mong sundin kung ano yung lumalaro sa utak mo. Pwede mong ikarga, di ba? Yun nga lang, unang-una, sasabihin ko lang ulit to, syempre, meron pa rin mga downside yung mga bagay na ganyan. The more na maraming abubot, the more na maaring kalikot, the more na nalalaspag yung unit. Ha? Kaya ano rin, no? Ano rin tayo, easy lang tayo, no? Huwag naman yung lahat ng makita mo gusto mo ilalagay mo sa unit mo. It will defeat the purpose of the pistol na pinili mo. Okay? Kaya ka pumili ng pistol dahil gusto mong lightweight at the same time handy. Gusto mo at the same maging effective yung pistol mo sa paggagamitan mo. Siyempre, the more na pinupuno mo ng accessories, the more na overkill sa abubot, 'di ba? Yung iba hindi mapakali. Alam ko may mga masasaktan. Nilalagyan pa ng mga tracer. Parang on my own opinion ako lang kung mapapansin niyo, never ako nag-vlog, no? Ng may mga tracer, no? Pasitabi po sa may mga gumagamit ng tracer, no? Tracer or Spitfire or what, no? I just don't want a nonsense, upgrade, no? Kaya tandaan nyo, kaya tayo nagbabaril, kaya tayo nag-airsoft, isa sa dahilan kung bakit masarap mag-airsoft is because we want to experience yung real. Di ba? We want to experience yung real, yung tunay na baril. Okay.
Sa tunay na baril, hindi naman umiilaw yung bala natin eh. Diba? Yan. Kaya tayo nagbabaril. Ako personal opinion ko, kaya ako nagustuhan ng airsoft kasi it performs, it look likes, and it acts like the real version. Yung tunay na baril. Diba? May recoil. Tapos yung detalye niya is talagang tunay. Ngayon, kung lalagyan natin ng mga tracer, spitfire, bukod sa magastos na, nawawala yung essence ng pagiging realistic. Again, pasintabi, this is my opinion, and I am entitled to it. Okay? I'm only sharing my opinion to others that might consider believing it, no? So again, this is my opinion, no? I don't want nonsense bling-bling accessories. Kung gusto ko ng tracer, umiilaw yung bibis ko, sana hindi na ako mag-airsoft. Ang lalaroin ko, magjo-join ako sa Star Wars, Star Trek, no? Pero ang sarap kasi nung nung plain and simple, clean unit, no? Sarap. Okay? That's my opinion. Again, okay, next unit natin is unit ng ating airsoft, Sir Jego Resurrection. Ito na, no? Yung sinasabi ko, nag-Glock 18 siya, nag-Glock siya na tandem. Siguro gusto ni Sir mga tan, no? The problem with the Glock is Glock lang rin talaga siya. Unlike this is a STI 2011 unit. So, diinan, malakasan, kick, nandito na. I'm not saying na hindi maganda yung Glock, kaya lang, kung sa palakasan, kaya tinanong natin kay Sir kung newbie siya, no? Kung sa palakasan, kung sa patindihan, kung sa diinan, way back, medyo malayo yung Glock dito, no? Talaga mag-enjoy siya. Okay na, sandali. Ito yata yung order ni Sir. Look, balik mo to tapos. Parang ganito yung order ni Sir, kaya lang this is a gold top of the line, no? This is a gold barrel, no? Ganito yung order ni Sir. The problem with this, diba? Hindi pa naka-fix barrel yung in-order niya, no? O, look, balik ko. Nandun yung magazine niya, pakiayos siya. So, hindi pa naka-fix barrel. So, itong unit na nakuha niya ngayon is a 2011 STI. Naka-fix barrel, naka-compensator, naka-upgrade habang rubber, naka-upgrade hammer protection, merong magwell, complete markings, STI 2011, lahat plus the brand Costa Ludus. Wala ka nang hahanapin pa, no? Definitely mas maganda to. Okay, so let's review and unbox na tayo. So ito mamaya rifle natin, no? Okay, Earl Don Torres, the captains watching from Puerto Galera, Puerto Princesa City. Earl Don Torres. Hello, shout out, good day and good afternoon, the captains airsoft team, no? The captains. Ganda, no? Edu Korea, hello, shout out boss. Okay? Pa-shoutout boss Bigman, always nanonood ng vlog mo, mga guard ng Cebuana Lulier. Okay? Guard ng ito. Pa-shoutout po boss Bigman, always nanonood ng vlog mo, mga guard ng Cebuana Lulier, Valenzuela. Cluster King Wizard Security Agency. Hello po, shoutout, good afternoon and good day sa inyo, mga Cluster King Wizards Agency. Okay, no? Namely, okay, SG Rani Katamora. Hello, Sir SG Rani Katamora. Hello po. SG Ronel Abiada. Hello, Sir Ronel. Okay. SG Ferdinand Ladiana. Okay. Then, SG Velasco Nori. Hello, mga bossing. Hello, Sir Ronnie, Sir Ronel, Sir Ferdinand, Sir Velasco. Mga bossing, mabuhay po kayo hanggat gusto ninyo.
Okay, no? Hindi, mga kaibigan nating SG, no? Natutuwa lang ako kasi nagiging nagiging instrumento, lalo na yung mga SG na naka-duty sa gabi. Alam mo bang napakasarap ng pakiramdam sa akin nun? Kasi, para sabihin nila na, big man, alam mo ba na paggabi, ikaw ang pinapanood ko? Lahat ng mga vlogs mo, dumadaan sa akin, pinapanood kita. Nakakatuwa yon, di ba? Biruin mo, ang daming pwedeng panoorin. Pwedeng mag-YouTube yung mga natin, yung mga kaibigan nating SG. Pwedeng manood ng kung ano-ano, di ba? Pwedeng manood ng porn. Okay, hindi, pwedeng manood ng kung ano-ano ng mga walang kwentang content creator, ng mga, di ba, just for fun na content. Pero, ang pinapanood nila is yung mga vlog natin, which is na-educate sila on proper, on how, on the discipline sa barel. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa yan. Nakakataba ng puso. Kaya sa mga kaibigan nating SG dyan, na gumagampan ng matino sa kanilang serbisyo, naway mga bossing, hindi maging kasangkapan ng big man para mapabayaan ninyo ang inyong pinopostehan, ha? Kumbaga, bantay pa rin. Kumbaga, yung big man after nyo mag-check sa vicinity, sa lineup, sa area of responsibility nyo, 'di ba? Kailan alerto pa rin habang nanonood. Okay. Tapos mga kaibigan natin SG, like and share na rin na po, no, yung ating mga live para po dumami pang mga kaibigan nating SG na makatuklas, manood ng airsoft at matuto sa ating airsoft. Okay? Mga airsoft, let's review and unbox the unit of our graduate ng mga ating graduate ng ating layaway installment program. Okay? Number 1, unahin natin yung unit ni Sir Marlon de Magiba. Birthday gift para kay Sir Javier de Magiba. This is a 1911 Kimber Warrior, no? 1911 Kimber Warrior, but two-tone edition, black and how do you call this? Battleship gray. Sorry, no? Black and Battleship gray. Two-tone edition, okay? Marami pa ba tayo 3.8? Meron pa tayo. Okay, Kimber 1911, no? So, ito yung unit natin kay Airsoft. Okay, pa-check nga kung marami pa tayong 3.8. May message ako rito eh. May kukuha raw na 4. Yung 3.8 na black yung DVC, na yung ganito. Check mo kung may 4 pa, may kukuha raw na 4 tayo nag-message eh. Okay, no? So, this is a 1911. Ito yung unit. Happy birthday in advance, Sir Javier de Magiba. Okay? So, number 1, kuha tayo ng silicone oil. Silicone oil, Sir Javier, no, ito. Number 1, nilalagyan natin yung output valve. Bakit? Okay, nilalagyan ng output valve para ma-maintain natin yung pagiging good condition ng o-ring ng airsoft natin. Okay? Kung hindi nyo po nalalaman, ang output valve na located sa taas ay maraming o-ring. Kung di ako nagkakamali, 3 o-ring. May 4 na DVC. Okay, sige. I-ready mo lang dyan. Pag samasamahin mo, order yan. 4 na DVC na 3.8. Okay? Ilan pa total? 2. Dalawa? May 2 pa? Pag binigay natin yung 4, may matitira pang 2? I-check mo. 3.8 ha? 3.8. Baka iba yung laman yan. Check mo yung code. Okay, no? So, lalagyan natin ng ating silicone spray. Pindutin. Saka natin isprayan. Okay. Tuwing kailan ini-sprayan, big man? Every laro ko ba? Every load ko? Hindi po, mga ka-airsoft. Ini-sprayan lang po tuwing makikita mong wala ng kintab yung paligid. Ibig sabihin, wala ng kintab,
ka-color niya na yung mismo magazine niya, ibig sabihin, wala na pong langis. Kaya i-sprayan mo na, okay? Then sa inlet valve, spray. Okay. Importante yung in-spray natin, pumasok. Kasi, pag hindi pumasok, sayang lang. Nagsasayang lang tayo ng silicone oil. Kaya, kailangan pindutin yung valve para pumasok. Okay? Marami akong ka-airsoft na nakakaproblema sa magazine, nakakalik, hindi kasi properly yung pag-i-spray nila. Okay? So, this is the unit. Number 1, kailangan natin i-lubricate. Kasi muna natin, i-lock the slide stopper. Okay? Then, the nozzle. Oh, yeah. The slide stopper, ito, at saka yung nozzle sa loob. 1, 2, 1, 2. Okay? Dalawa sa magazine, dalawa sa unit. Then, release. Then, rest. Okay. Tuwing ang hammer naka-engage pababa, ready to fire. Okay? Kaya, always i-rest muna natin bago ipapasok ang magazine. Ang unit natin is may beaver tail. This is activated. Kailangan mape-press mo siya para mag-fire siya. Pag hindi mo siya na-press, ang tendency, hindi mo na-press itong beaver tail, hindi mo siya maipuputok. Okay? Pero pag naka-press yan, puputok yan. Mapipindot mo yung trigger. Pag nagpa-firing ka, nabitawan mo, mag-i-stop yan. Mag-o-open bolt. Indication, safety features na, indication yan na wala siyang na-detect na pumipisil na palad dito sa beaver tail. Okay? Lagay tayong hangin mga ka-airsoft, no? One friend, isang sa kaibigan natin pumunta rito. Nagtatanong daw, maraming nagtatanong kung totoo ba yung 2 seconds natin na gas. Actually, napatunayan natin kahapon yun. Kahapon is birthday ng aking anak, no, si Shane. Salamat po sa mga bumate. Salamat sa bumate ng birthday ni Shane. Okay. Yan, napatunayan natin yun. Hindi sila makapaniwala no? Na doon sa 2 seconds. Napatunayan na namin Manood na lang kayo ng video namin. Okay, no? Okay, so, upside down. Isakto mo lang. Then press down. 1, 2. 2 seconds. Bakit yung sa akin, Big Man, 7 seconds? Yeah? Bakit, Big Man, sa akin yung 7 seconds, hindi pa ba ubos yung bala? Ba't sa'yo 2 seconds? Meron po kasing magandang ginagawa kami sa unit na bagay na hindi alam nung iba. Yun yung lamang namin, no? Dito sa Big Man, hindi lang basta nagbebenta. Continuous innovations ang ginagawa namin para, di ba? Para, maging ahead tayo dun sa iba, no? Bagay na tinitira ng iba kasi hindi nila alam. Di ba? Paano nila malalaman? Kasi wala silang ginawa kundi panoorin ang video natin. Di ba? Bakit yung iba walang innovations na nangyayari? Walang asenso yung iba. Ito, no? Bakit yung iba walang nagtitiwala? Bakit yung iba walang innovations? Bakit yung iba puro paninira? Kasi ang ginagawa nyo, minomonitor nyo si Big Man. Di ba? Node kay Big Man, tapos ibabash nyo. Node kay na node, tapos pag-uusapan nyo sa GC nyo. Kaya walang asensong nangyayari sa buhay nyo. Kasi, himbis na yung oras na ginugugol nyo para i-bash si Big Man, dapat yun yung oras na ginugugol nyo para mag-isip ng mga bagay na kapaki-pakinabang. Di ba? Walang iniwan. Ikaw nananahimik yung kapitbahay mo. Wala kang iniisip kundi makakita ng kung ano yung maibabala mo sa kanya. Yung kapitbahay mo umaasenso na. Ikaw naman, marites ka pa rin. Di ba? Yung kapitbahay mo, nauusaran ka na. Gets nyo? Ngayon, magagalit kayo pag yung kapitbahay nyo, nausaran na kayo. Kumbaga, malayo na sa inyo. Ang gagawin nyo, anong gagawin nyo? Ibabash nyo na lang. Diba? Ibabash nyo na lang, ichichismis nyo na lang, imamarites nyo na lang. Kasi, malayo na siya sa inyo. Diba? Yun.
Madami dyan. Sa kasabihan nga sa isang Pinoy sa isang Pinoy, bawal kang umasenso. Magagalit yung mga taong nasa paligid mo. Yan, diba? Okay, hatakin natin ito pababa. Habang hinahatak, gamit ang kuko, iwasan nating nabibitawan kasi possible nating mabasag to. Okay? Hatak pababa, put your right thumb here, then dito mo isushoot yung bala. Pump lang natin mga airsoft. Pump. Okay. Pump lang natin din, kalugin natin ng sideways yung okay? Ganyan ang proper na orientation. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Hanggat maaari, walang bumi. Okay? Ngayon to, 30 rounds, ang dami pa, o 32 rounds, ang dami pa, hindi na natin masyadong pupunuin para hindi masira yung spring. Okay? Ngayon, yun. This is the unit. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire, ha? Activated din ang safe para hindi mapipindot pag naka-safe. Kawit-kawit lang. Okay, yan, no? Okay, firing tayo, firing tayo, firing! Firing! Sarap! Open bolt, wala na kasing bala. Next thing to do, release magazine, release the slide, rest the hammer by pressing the trigger. As easy as that. Okay, no? Tapos, set aside muna natin to, di ba? Dahil nga 2 seconds lang yung nilagay natin bala. Mamaya, babalikan natin siya. Kasi i-live muna natin. Itong mga to, babalikan natin mamaya. Ipapatong lang natin dito. Titignan natin mamaya kung effective nga ba. Yung sinasabi ni Big Man na 2 seconds lang. Okay na. Ayan. Dito muna yung unit. Ayan. Mapakita ko lang sa inyo, ha. Yung itong magazine, aalisin lang natin sa tapat ng aircon. Okay? Aalisin natin sa tapat ng aircon para huwag naman lumamig. Saan natin ilalagay? Sa loob ng cabinet. Okay? Dito sa baba. Yan, ha? Tignan nyo, ha? Kasi baka may mangyaring magic kay Big Man. Ayan. Yung mga bashers dyan, ha? Tignan nyo, ha? Nilagyan ko 10 seconds, pinire ko yung full rounds. Ngayon, tatabi ko muna, nandito sa baba, baka may kamay doon, tingnan nyo, ha, baka may kamay na gumalaw doon, repilan. Dito kasi walang daya-daya eh. Dito yung totoo. Kaya kayo, nahihiwagaan kayo, di ba? Kaya nahihiwagaan kayo, nagtipon-tipon kayo, nag-usap-usap kayo, totoo kaya yun? Okay, no? O sige, next natin, ha? Mamaya susubukan natin yun. Okay, yun natin kay Airsoft ngayon, Sir Diego Resurrection of Dolores, Taytay. This is a 2011 STI. Mas malayo sa Glock. Okay? This is a 2011 STI. Tulad nga ng sabi ko, na i-detalye ko na yung detalye niya. Let's review and unbox the unit. Alam mo, yung choice ni Sir, buti na lang. No? Kasi, ako talaga, ito mga ka-Airsoft, i-share ko sa inyo to, tandaan nyo to. At sana mapanood dito ng mga newbie, okay? Ng mga baguhan. Kung maraming choices ng barel, hindi ko pipiliin ng Glock. Kung maraming choices. Okay? Yan yung senaryo. Kasi maraming mas magandang unit kesa sa Glock. Mas maraming pakinabangan ka na unit, mas matikas kesa sa Glock. Mas malakas, matikas, mas handy, mas mas maraming, di ba? Pero kung ang senaryo is between Glock 18 and Glock 17, standard tong pinag-usapan natin, ha, na unit, ha, I'll choose the Glock 17 over the Glock 18. Bakit? I am not a fan ng barrel na may rapid fire. The more na maraming features, the more na magiging sirain. Okay? Isa lang naman ang gusto ko sa barrel, kinasa ko, pak, pinuto ko, pak, pak, pak. Yun lang gusto ko. Diba? Hindi ako fan ng rapid fire kasi unang-una, kaya ako nagbarrel, gusto ko ma-feel yung feeling ng live.
in an airsoft. In a less, 'di ba? Lesser expense. Mas mura, 'di ba? Oh. Ngayon, kung may rapid fire, it's just a waste. No? Waste. Bakit? Ang dami mong balang papakawalan. Dami mong hangin na papakawalan. Lahat ba yun tatama? Kahit isa rin wala tatama. Nag-rapid ka. Prrrr! 10 lumabas. Batukan mo ko. Pag may tumama. Punta ka rito sa shop. Video mo. Batukan mo ko. Di ba? Batukan mo. 99.99% sure sa 10 rapid na ipuputok mo, walang tatama ni isa. Okay, no? Okay, so let's spray tayo silicone spray. Okay, leave it for some time. Hayaan mo pumasok yung oil. Okay na. Then, dito. Slide mo to. Then, spray tayo sa inlet valve. Okay. After that, lagay tayo ng gas. 1, 2 seconds. Close na natin. Okay. Lagay tayo ngayon ng bala. Maximum rounds 27, pero recommended rounds na dapat mong ilagay is between 20 to 23 lang, ha, para yung spring hindi masira. Hatakin to pababa, put your right thumb here, then lagay tayong bala. Okay. Again, ha, yung magazine nitong 1911, una nating i-fire, nilagyan lang natin ng 2 seconds, nandito sa baba ng cabinet para makaiwas sa aircon. Niresume ko yung live nito, ay itong demo nito. After nun, babalikan natin. Titignan natin kung may laman pa, kung magagamit pa natin sa next rounds. Okay? Ganun din to. Mamaya, balikan din natin. Okay, so pasok. Ay, wala pa palang oil to, no? Kasa, ilak, lagyan ng oil dito, at saka sa nozzle. Slide stopper and nozzle. Then release, then rest. Pasok. Kasa. Ready to fire. O, tama, nakasako na. Ayan, ganun pa rin. Merong ambidextrous na safe. Kung sakasakali, kawit-kawit lang. Kung kaliwete, ganun pa rin. Okay, ngayon firing. Lucas, firing. Huwag mo irarapid, ha. Pakpak. Ay nga. Pakpak. Lakas, no? Grabe po yun, no? Man! Okay. Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Tulad nga rin sabi ko, ibinaba natin, di ba? To, may tira pa to. Tignan natin kung ilang pa yung mapuputok niya mamaya. Okay? Baba muna natin dito. Kunin natin yung isang pinutok natin, yung 1911. O baka ano, ha? Baka nagulangan kayo ni Big Man, ha? Katok pababa. Lagyan natin. Tignan natin kung ilan pa yung maipa-fire niya. Tingin akong bala, wala na. Ayan, nilagyan pa natin ng mga airsoft. Okay? Okay, tingnan natin, no? Kung ilok pa yung bala. Kung maipuputok pa niya, di ba? Ganun katipid to, kaya napakasarap gamitin ito. Firing. Di ba? Ang dami pa. Ang dami pa natin na iputok. Ito na lang ang natira. Ayan, no? I think it is 2, 4, and 6. Di ba? 6 na bibis na lang ang natira. O, kita nyo? Nakahalos, yung 2 seconds natin is halos, di ba? 2 full rounds. Ilan bang full rounds ito? 30. Lagi natin minus 5, 25. 25 plus 25, 50. Less 6, so 44 shots. O, sabihin mo ng 40 shots, yung 2 seconds. Matipid pa rin. O, di ba? 2 seconds, 40 shots.
Eh sa akin nga, big man, 5 seconds. 20 shots lang. Oh, malay ko. Ngayon, lagyan natin ng gas para maubos lang natin. Okay? 1 seconds. Kayang-kaya yan. Siyempre, di ba? Firing. Dami pang tira, oh. 1 seconds, ha? Wala na. Lata na. Di ba? Pero yan ang sinasabi ko, no? So, huwag kayong magtaka kung bakit ganon. Kaya kayo magtataka kasi hindi kayo naniniwala sa big man. Pero, subukan nyo maniwala, kayo din magbe-benefit. Ngayon, doon sa mga bashers ko, imbis na mambash kayo, tanungin ninyo, paano yun, big man? Yun lang. Okay. Bash na, sorry. Bash na lang kayo para walang maging usad ang buhay ninyo. Di ba? Okay, ngayon, sige, i-diretso na rin natin. I-fire na rin natin to bago tayo dumating. Sumabak to sa rifle ni sir. Tingnan natin kung may laman pa to, ha. Okay? Actually, hindi ko rin sure. Kasi bawat unit magkakaiba eh. Kanina naka 23 rounds tayo rito. Ngayon, lagyan ulit natin. Okay. Tingnan natin, no? Malay nyo, hindi tama si Big Man. Open bolt. Wala nang bala. Meron pa rin. 2 seconds. Meron pa rin. Nakadalawang full rounds na. Baba ulit natin. Ayan. Kaya ako binababa dahil kasi nakatutok yung aircon sa akin. Okay? Baka kala nyo nagkakadayaan tayo, ha? Kaya ako binababa kasi yung loob ng cabinet mainit. Eh, ang lamig eh. Okay? Baba muna natin para mawala yung lamig, then tuloy ulit natin. Tuloy natin, di ba? Ito. Okay, so next unit natin, ha? Unit ng ka-airsoft natin, Danilo Santos of Gimba, Nueva Ecija. Kwento ko na kung anong kwento nito ni Sir. Mamaya, pwede niyong i-replay, okay? Shoutout! Gandang hapon, Sir Bigman, Manawag, Pangasinan, Alfred Laragin Castro. Kailan po kayo pupunta ng Cavite? Bunny Car Rental. Ito pong week na to, meron na po. Interesado po kayo, magpabook po kayo. Okay po? Bunny Car Rental, okay? Huwag niyo pong tanungin kung kailan kami pupuntang Cavite kasi maraming masasamang loob. Hindi po namin pwedeng i-announce on public kung kailan. Ina-announce lang po namin kung kailan dun sa mga taong nakabook. Okay? Marami masasamang loob na gustong kumatay sa atin. na naiinggit. Diba? Marami yan. Gustong makaisa. Hindi namin pwedeng sabihin on public, on live, kung kailan, saan, at anong oras. It's for your own safety rin, bossing. Kaya kung gusto mong mapuntahan ka, mag-message ka, magpabook ka. Okay? Pakisabi mo kay mama, i-message na lang yung Bunny Car Rental. Meron na kasing schedule ng San Pedro, Laguna. Okay? Nag-aantay na lang rin ng mga kasabay yon. Patrick Louie Umaging, pa-shoutout boss. Biray Padilla Rogelio, Sir Bigman, may babayaga po kayo as SRC, meron. Okay? Jonel Yapmas, pa-shoutout idol. Walang groupings ang tama kapag rapid fire, mga bossing. Kevin Adriano Calma, wala raw groupings ang tama kapag rapid fire, mga bossing. That's true. Okay, totoo yun. Idol, gandang hapon. Archie Limpahan. Hello sir, idol. Gandang hapon po. Danilo Santos, Gimba, Nueva Ecija. Ito na po, kaibigan natin, ka-airsoft natin, ay isang 89 years old. Imagine that, 89 years old, di ba? Magiging libangan niya to. Mag-i-enjoy siya rito. Okay.
Okay, this is an AEG. AEG, automatic electric gun. Powered by a upgraded LiPo battery. Okay? Battery, full charge. Para ma-achieve mo yung full charge, i-charge mo ng 2 hours. After 2 hours, napuno siya, good yun. Hindi siya napuno, i-re-resume mo na lang. Okay? One full charge of the battery is good for 10 magazine. 10 magazine. One magazine equivalent to 300 rounds. Dami, di ba? Okay, so, battery lifespan, 2 years. After 2 years, mabilis na siya mag-lobat. Big man, ano bang pinakamatipid? Rifle na di battery, rifle na di gas. Rifle na di gas, matipid. Big man, ano bang madaling pyesa? Rifle na di battery, rifle na di gas. Rifle na di battery pa rin. Okay. Big man, ano bang mas maraming bala ng magazine? Rifle na battery, rifle na gas. Rifle na gas pa rin. 300 rounds versus rifle na di gas, 30 rounds. Okay? 300 rounds, 30 rounds, 300 rounds, 30 rounds. Okay, di ba? Big man, ano ang maraming pyesa pag nasira? Rifle na di battery, rifle na di gas. Rifle na battery pa rin. Okay. Big man, totoo ba yung sinasabi mo? Wala akong mapapala kung magsisinungaling ako sa inyo. Pero kung sasabihin ko yung totoo at yung realidad ng unit na to, magkaibigan tayo. Kung magsisinungaling ako sa iyo, wala akong mapapala. Magsabi ako ng totoo or magsabi ako ng kasinungalingan, wala akong mapapala sa inyo. Wala akong mapapala sa iyo. Pero kung sasabihin ko yung totoo, matututo ka na, magiging magkaibigan pa tayo. Okay? Bumili ka man or hindi, natuto ka, magiging magkaibigan tayo. Okay? So ngayon, this is the rifle M4A1 carbine. Makikita nyo, wala pang isang dangkal. Diba? Micro CQB to kung tawagin ko. Keymode rifle. Napakaganda. Okay? Ngayon, fully adjustable pa rin. Siyempre, no? Depende sa'yo, diba? Pero ako, gusto ko talaga compact. Okay? Yan. Ngayon, adjustable. Pine-press. Para maalis mo, kasi lalagay mo yung battery, instead of pressing, hatak. This is the tube and the plug. Okay? Pasok mo to. Plug mo to. Testing natin. Single fire. Rapid fire. Okay. Ngayon, pasok natin to. Balik natin. Secure all the wire. Make sure na wala maiipit. Napasok na ba yung mga speaker, look? Ha? Good to go. Ready to fire. Okay. Ngayon, dito muna to. Alisin pala natin to. Alay. Okay. So, ito yung unit natin kay Airsoft. So, this is the magazine. Ang magazine, 300 rounds. Binubuksan sa ibabaw, binubuhusan. Then, sara mo, pagpuno na. Tapos, meron siyang gear sa ilalim, kinakamot. Tawagin niyang kamot. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound and make sure na hindi malalaglag. Ngayon, firing tayo. Firing! Rapid fire! Grabe! Lumalagutok. Okay, Lucas, firing! Pinapa-fire ko kay Lucas kasi para makita nyo yung may idea rin kayo kung anong itsura or gaano siya kalaki kung ang humawak ay ang isang bata. Okay? Okay, firing. Kayang-kayang i-maneuver, kayang-kayang i-handle ng isang bata. Firing. Okay. Rapid fire. Okay na, okay na, okay na. Okay, so pagtapos, look, pagkasan nga to.
Pag tapos na maglaro, always release the magazine, then clear the chamber. Okay, after you clear the chamber, always rest the spring. Lalagay mo siya sa rapid, press mo ng 1 second, then single, then save. Okay? Yun yung pinaka-simplest way para maituro ko sa inyo yung pagsisave ng spring ng unit natin. Baliwala kasi yung upgrade, baliwala yung lakas ng spring kung sa kabila nun is hindi mo siya mai-save. Lucas, yung pinaship na Lonex, nilagay mo yung mga spring? Opo. Nandun sa bag. Okay. Okay, no? So, this is the unit ng ating ka-airsoft. Danilo Santos of Gimba, Nueva Ecija. Alisin ko lang yung battery. Baka makalimutan na naman. Nawawala yung ibang pinapaship namin. Hindi na nila binabalik yung battery. Sa bagay, mali rin namin. Nakakalimutan kong alisin yung battery. Nadodouble yung bigay namin ng battery, no? Okay, pero mali ko rin naman yun on my part, no? Hindi ko naman sinisisi. Kaya lang sana yung iba. Ang sarap lang, no? Look, ang sarap lang kung yung iba honest, di ba? Big man na sumobra yung battery. Pa-ship ko sa'yo. Di ba? Ang sarap lang, no? Wala pang gumawa nun eh. Pero kung may gagawa nun. Ngayon, tingnan natin to, test natin. Baka meron pa. Baka pwede pang gamitin yung tirang hangin. Nakadalawang full rounds na tayo rito. Ngayon, tignan natin kung may ibubuga pa, no? Pero sa totoo lang, bonus na lang to kasi kung nakadalawang full rounds ka na, jackpot na yun. 2 seconds mo lang nilagyan eh. Nakadalawang full rounds na. Ngayon, tignan natin kung super jackpot. Kung may hit niya ang mega jackpot. Firing! Yun, hindi na. So, hindi siya super jackpot. Hindi mega jackpot kasi ayan, natira, ang dami. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18, no? So, negative ang 3 full rounds sa 2 seconds. Okay? Ayan. Lagyan natin. Para lang mailabas natin. 1. Okay? 1 second. Silagyan natin. Ubusin lang natin. Firing. Open bolt. Wala nang bala. Tingnan natin kung meron pa. Yun. Okay na. Diba? Sobra-sobra yung 1 seconds para sa isang puno. Sabihin na natin naka 23 rounds tayo plus yung pinutok ko mga 35 rounds. Diba? Okay? Pag wala ng bala, itatabi na. Make sure na bago mo itabi, walang bala, walang hangin. Press this. Okay? Unit natin ka-airsoft, Diego Resurrection of Dolores, Taytay. Okay mga ka-airsoft, maraming salamat sa mga nag-join ng ating live ngayon. Sa mga nag-share, maraming salamat. Sa mga natuto, maraming salamat. Sa mga nagpa-shoutout, maraming salamat. Okay, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.